Kung gusto mong malaman kung paano magsimula ng negosyo, para sa'yo ang video na to. Diyan ka lang at huwag kang aalis. Pero bago yan, hayaan nyo munang magkwento ako tungkol sa aking karanasan kung paano ako nagkaroon ng negosyo sa ngayon. As early as third year college po ay na-involved na ako sa pagbabenta-benta ng kung ano-ano dahil napasali po ako sa networking company na ang pangalan ay huwag ko na sabihin. Basta 3 letra yon nung time na yon. And nagbebenta po ako ng kape, ng mga tablet. Then nung prepare na ako, nagtinda po ako ng mga barley. At nung nagsimula po ako magtrabaho noong 2013 ay nagtitinda na rin po ako ng mga overruns. Kumukuha po ako sa Pasig, then binibenta ko po sa mga katrabaho ko. And after kumalipat dito sa Laguna, nagsimula na rin po ako magtinda ng mga pantalon, relo, buko roll, at kung ano-ano pa ang pwede kong itinda na pwedeng pagkakakitaan. Pero ano nga po pa yung naging problema ko? Kung bakit lahat ng mga ginawa ko ay parang walang nag-progress. Ang naging problema ko po doon ay walang sistema yung aking ginagawa. Although nakakagawa ako ng benta, nakapagbenta ako, kumikita ako, pero wala po akong na-establish isa man doon na masasabi kong nadala ko or naging tunay na negosyo. Pero hindi ko po yun binabaliwala kasi kung ano man po ako ngayon, kung ano man meron ako ngayon na negosyo, ay dahil po hinubog ako or natuto ako sa mga bagay na pinagagawa ko noon pa man na kung paano magbenta, kung paano ka makitungo sa customers, kung paano ka magipag-deal. Yun po yung mga natutunan ko doon. Ngayon kung bakit ko po ito sinasabi ay dahil yung po mga maliliit na bagay na yon ay merong koneksyon sa kung anong negosyong tatahakin mo. Yun po ay ang magde-develop sa atin kung paano tayo magbibenta ng produkto natin o ng inbensyon natin. So para sagutin kung ano ba talaga or paano magsimula ng negosyo. Unang-una po, kung napanood niyo yung video ko nung una, meron po akong sinabi doon. At dito, kasama rin po yung dito sa sasabihin ko. Unang-una po, kailangan po natin ng produkto. Produkto po, either mag-invento po tayo or umangkat tayo sa ibang suppliers or pinaka-simplest term is buy and sell. Pangalawa po doon is yung kapital. Pag may product na po tayo, need po natin ng capital para ma-execute natin yung negosyo natin. And syempre, kailangan din natin ng target market or customer. Or sa ibang term, kailangan po natin ng solusyon sa mga problema ng iba. And after that, kailangan po nating i-survey or tingnan natin yung location or traffic kung talaga bang yung paglalagyan natin ng negosyo ay merong possible na customer na dadaan. Pwede rin pong online or pwedeng physical store. Sa online naman po, ang gagawin lang po natin is mag-create po tayo ng page and doon po tayo magbebenta ng ating mga produkto. So, ito po yung mga natutunan ko base sa karanasan ko na sinishare ko na po sa inyo ngayon. And ang pinaniniwalaan ko po kasi na ang pagnenegosyo ay isang best way to attain financial freedom. Financial freedom na makakatulong sa pamilya natin or sa mga tao natin or mas makatulong pa sa mas maraming tao. Ang pinakakalaban po natin dati po yun, is yung sistema na susundin natin. Pero kung ikaw po ay nanonood pa hanggang sa ngayon, sigurado po ako na alam mo na or meron ka ng at least na alam na sistema kung paano ka makakapagsimula. At kung desidido ka po na magsimula ng negosyo, is sundin mo lang po ito and dagdagan mo na lang ng konting research para mas maging smooth ang iyong pagsisimula ng negosyo. Ngayon po mga kaibigan, kung interesado pa po kayo or gusto niya pa po ng mga video na katulad nito patungkol sa pagnenegosyo, i-follow niyo po ako and comment down below kung meron po kayong mga gustong ipadiscuss sa atin. And palike na din po and maraming salamat po sa iyong oras na panonood sa aking mga video. Yun lamang po at maraming salamat.
Bye-bye!